Amen. Good morning, Lord. Sa umaga, dapat everyday, no? Pag tayo bumabangon, huwag natin sabihin natin sa una nating asawa natin o anak natin, good morning, di ba? Dapat, Lord, good morning, kasi ang buhay sa bawat araw ay hindi natin alam. Hindi natin alam kung kinabukasan tayo ay may buhay o may lakas pa. Pero salamat dahil ikaw at ako ay andito. Amen? So hayaan natin na sa umagang ito ang ating Diyos na buhay na hindi natin nakikita ay ating sambahin, ating dakilain sa lugar na ito. Please open with me ang inyong mga Bible sa awit, sa mga awit or Psalms chapter 1 verses 1 to 6. Ang tunay na agalakan. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya ay nakalaan. Siya ay ihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hahantungan. Tingnan ninyo, dumarating siya na nasa alapaap at may kita siya ng lahat. Pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen. Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Huwag kang matakot sa pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan. At gagantipalaan kita ng korona ng buhay. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, ingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon. Kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo, upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Ikaw ay banal, banal, banal na aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Lord, muli, Lord God, maraming salamat sa umagang ito. Sa iyo namin ibibigay ang aming papuri, ang aming pasalamat, pagsamba. Ito nga pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay papuri ngayong umaga sa ating Panginoon.
ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay ako, maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo, ang siyang kailangan ko. Kailanman hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Patuloy tayong lumapit sa Kanya na may pananalangin. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo, hindi mapapahiya. Hindi mapapahiya sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan manggagaling? Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y magmumula sa iyo. Hindi mabibigo.
aming kublihan, ikaw ang matibay na bato na aming sandigan. Kaya tunay na dapat ka lang papurihan at pasalamatan. Ikaw ay mabuti, O Diyos. Handa na ba ang lahat? Ready na ba ang lahat? Kung ready na kayo at handa na kayo, tinatawagan ko po ang ating kapatid para ibahagi ang salita ng Panginoon sa umagang ito. So magandang umaga po ulit sa bawat isa. Good morning po. Pakingitian nyo nga po yung mga katabi nyo. Yan. Good ba ang morning? So good morning po. Yan, naghihintay ako ng dramatic intro ni Kuya Adri. Living as light in the mission field. So yan po yung pamagat o title ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Living as light in the mission field. At minsan pa, hinihiling ko po na tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew or sa Mateo chapter 5 verses 13 to 16. Yan, Matthew 5:13 to 16. Verse 13, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Verse 14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Tunay nga, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita, Lord, na siyang magbibigay ng proteksyon, magbibigay ng guidance, Panginoon, at sasama sa amin sa lahat ng aming gagawin sa araw-araw. We continually acknowledge the presence of your Holy Spirit here in the midst of us. Siya nga po, Panginoon, ang magbigay ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, sa lahat ng mga tao na makikinig ng iyong salita. All glory, honor, and thanksgiving, Panginoon, are yours in the name of Jesus. Amen and amen. Ayan, sige po. Asin at ilaw. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay nawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, nilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. So maraming mga mananampalataya, many believers want to speak about Christ, but Jesus teaches that how we live is inseparable from what we say. No, tayo, pag dinadala tayo sa gawain ng Panginoon, ang lahat na namumutawi sa labi natin ay pawang mga salita ng Panginoon. Pero kapag umuuwi na tayo sa ating kanya-kanyang tahanan, paano ba natin ipinapamuhay yung lahat ng sinabi natin na salita ng Panginoon? Kasi hindi iyon mapaghihiwalay. No? Kung ano yung lumalabas sa ating bibig, 'di ba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So kung ano yung nilalaman ng ating mga puso, iyon yung namumutawi sa ating mga labi. At kahit kailan, hindi natin pwedeng ihiwalay kung sino tayo sa ating gawain at kung sino naman tayo pag uwi natin ng bahay o kung saan man tayo tumutungo sa araw-araw. Hindi maaaring hiwalay ang buhay natin sa kung ano yung sinasabi natin. So, in the Sermon on the Mount,
Jesus declares that his followers are called to live visibly different lives in the world. Dun sa sermon ng ating Panginoong Jesus, sinabi niya na hindi natin maaaring paghiwalayin, no? Yung kung sino tayo sa kanyang harapan at kung sino tayo sa mga tao na nakapaligid sa atin. Yung Matthew 5:13 to 16, ito ay isang pagpapaalala that the mission field, saan ba yung mission field natin? Ay hindi pa ako binibigyan ng assignment ni Pastora kung saan daw ako magmi-mission. Actually, nasa mission field na po kayo. Saan ang inyong mission field? Nasa eskwelahan ang mga estudyante. Yung mga nagtatrabaho sa inyong mga opisina. O ang mga nanay at tatay, saan ang mission field? Sa labas ng bahay, no? Yung mga kapitbahay natin at mga kaibigan natin, sila yung ating mission field. Doon tayo tumutungo at sa kanila natin ibinabahagi ang salita ng Panginoon. Pero kahit pala hindi natin buksan ang ating mga bibig, anong sabi? Mission field, the mission field watches our conduct before it listens to our message. Paglabas natin dito ngayong araw na to, pero mamaya pa kasi maaga pa, di ba? Kakasimula pa lang natin. Paglabas natin, yung mga tao na nakakasalamuha natin at bukas, pagbalik natin sa eskwelahan at pagbalik sa trabaho, pinapanood nila tayo. They watches us. Pinapanood nila kung hiwalay ba ang ating gawi, ang ating kilos sa mga sinasabi natin. The gospel we proclaim must be supported by the life we live. Yan. Kung ano yung binabahagi natin, sinusuportahan ng salita ng Panginoon kung paano tayo kumikilos. Saan nga tayo inihalintulad ng Panginoon? Tayo ay inihalintulad niya sa asin at ilaw. Asin ng sangkatauhan at ilaw ng sanlibutan. Siguro itong sermon na to, marami na kayong narinig na pastor at kung bibilangin maraming beses yun ang narinig ang patungkol sa sermon ng asin. Diba? Tayo ay asin, tayo ay ilaw ng sanlibutan. Titingnan natin ano ba yung pinapatungkulan dito? Paano nga ba tayo magiging asin at paano nga ba tayo magiging ilaw? Number 1, believers as salt, influence through distinctiveness. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? Ano nga ba ang silbi ng asin kung ito ay wala ng alat? So kahapon sa house church namin, nakita ko si Sir Jesse may dala siyang asin. Asin nga po ba yun? Yung asin po na dala niya ay maputing-maputi. No, hindi yung kagaya na bibili natin sa palengke, 'di ba? Yung parang nakakatakot ng asin doon sa ating mga niluluto. Anong silbi ng asin kung ito'y wala ng alat? Siguro yung dala rin na asin ni Sister Jessie, puting-puti ang asin at siguro maalat na maalat. Maalat nga ba? Siyempre, wala namang asin na hindi maalat, hindi nga ba? Minsan, binibiro natin yung ating mga sarili pang nagluluto tayo. O kapag nakakatikim tayo ng luto ng mga tao sa paligid natin, no? Kagaya ngayon, sino nagluluto? Si Kuya Bong. So, si Kuya Bong yung nagluluto. At minsan, nagko-comment tayo, di ba? Pag matabang, ano sinasabi natin? Kulang sa asin. Pero pag maalat, o ano naman yung bukang bibig natin? Siguro isang sakong asin ang ibinuhos dito. Di ba minsan, ganun tayo nagko-komento. Tayo bilang asin sa sanlibutan ito ay isang pagkukumpara lang. No? Ikinukumpara tayo o inahalintulad tayo ng Panginoon sa isang asin. Dapat maging asin tayo. Sige nga, tanungin mo nga yung katabi mo, asin ka ba? Hindi naman nagtanong, bakit? Ganon. Kung asin ka, maalat ka ba? Tanong mo nga kung maalat. Siguro kung hindi tayo naligo ngayong umagang ito, baka pwede, no? Kasi malamig pa rin ba sa inyo?
Kasi sa amin malamig pa rin. Maliban na lang nasa iba kayong lugar at wala kayo sa Las Piñas. Malamig. So ang pagkukumpara o paggamit ng kumpara patungkol sa asin at ilaw sa Mateo 5:13 hanggang 16 ay tinatawag nating metaphor. So yung metaphor, isa po itong figures of speech. Yan, figure of speech. So yung mga nang-aaral natin, alam nila yan. A figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable. So pag sinabing asin, hindi naman literal, no? Na tayo ay mga haliging asin. Hindi tayo literal. Tayo ay inahahalin tulad. Isa itong metaphor. Kagaya ng, malapit na yung Valentine's Day, ano? Though, di ba, hindi naman tayo nag-celebrate dapat kasi it's a pagan practice. Pero ang Pebrero ay araw ng mga puso. Yan. Kapag sinabihan ka ng inyong partner na you are the apple of my eye. Yan. Ano ibig sabihin nun? Ang tingin ba ng partner mo sa'yo mukha kang mansanas? Hindi, di ba? Hindi. You are the apple of my eye. So, ibig sabihin siguro, paano ba dinidescribe ang isang apple? Yan, yung pulang-pula. At nakakabighani. Yan. Ganun yung pagkakagamit. Ganun yung metaphor. Heart of gold. Yan. Hindi naman sinabi, di ba, na ang puso natin ay gawa sa ginto. So pag sinabi nating heart of gold, ikaw ay matulungin, ikaw ay mapagmahal. Yan. Time is money. Nagiging pera ba ang oras? Palagi natin sinasabi na wag nating sayangan ang ating oras, lalong-lalo na yung mga nagbe-business. At kahit di naman yung pumapasok sa trabaho, Kasi pag pumapasok tayo at na late tayo, syempre babawasan tayo. At yung oras, tunay na napakahalaga. Walking encyclopedia. Yan. Pag narinig yung word na walking encyclopedia, for example, si Jaja, sinabihan ko na siya ay isang walking encyclopedia. O hindi ibig sabihin na mukha siyang encyclopedia, di ba? So, ibig sabihin, yung isip niya, yan, matalino yon, maraming alam na salita o marami siyang kaalaman na nasa kanyang isip. So, ganun din kung paano ginamit ng Panginoon ang asin. Tayo bilang asin ng sanlibutang ito, asin ng sangkatauhan at ilaw ng sanlibutan. So, tingnan muna natin yung asin per se. Salt in the ancient world preserved food and enhanced flavor. So kahit noong unang-unang panahon pa, di pa tayo pinapanganak lahat, noong unang panahon, kahit noong unang panahon, ang asin ang ginagamit na upang mag-preserve ng pagkain at magpasarap sa ating mga niluluto. Yan, hindi lang naman yan ngayon o nung 1980s, 70s, 60s, 1900s, baka mas nung una pa talaga. Salt was a foundational commodity in the ancient world, crucial for both survival and culinary pleasure. It is served as one of the earliest, most effective methods of preserving meat and fish before refrigeration. Kasi 'di ba noon wala pa namang kuryente. So paano nila pine-preserve yung kanilang mga karne at isda? Sa pamamagitan ng asin, para mas lalong mapahaba yung buhay ng pagkain. Ginagamitan nila ng asin. While also being highly valued for enhancing food flavor. 'Di ba tayo pa nagluluto, yung iba hindi na gumagamit ng iba pang pampalasa, yung magic sarap, hindi na. Minsan asin lang talaga kasi na-enhance din naman ito yung flavor ng ating pagkain. So sa inyo palagay, kailan nagsimula ang salt making sa Pilipinas? Matagal na rin, Salt making in the Philippines has a long history with documented large-scale production using solar dry beds o irasan. O saan nga ba yung irasan? Grabe yung mga matatanda. O alam na yung Sir Jesse, Sa SM, tama. Nung nag-aaral pa po ako at maliit pa ako, talagang merong salt bed dyan sa SM.
para sa mga bata, yan yung irasan. Beginning as early as the 18th century, saan? Particularly in Las Piñas. Biruin nyo yon. Kasama pala sa history ng salt making ang ating syudad, ang Las Piñas. Dito sa atin nagsimula ang asin. However, traditional methods such as producing asin tibuok in the Visayas, so hindi ko na to masyado, ewan ko lang sa mga matatanda kung alam nila tong asin tibuok, in the Visayas have been passed down through generation with detailed accounts dating back to the 17th century. Yan, ganun na katagal ang asinan o paggamit ng asin dito sa ating bansa, sa Pilipinas. So, believers' assault influenced through distinctiveness. Jesus says, you are. Ikaw. Ikaw, ako. Di ba tayo? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, you are the salt of the earth. Yan. You are. You are. You are. This is identity, no? Yun yung identity natin. We are the salt of the earth. Hindi yun option. Hindi ibig sabihin na asin tayo ngayon sa makalawa, asukal ka naman. Or ampalaya. Kasi mapait, bitter ka. Hindi ganon. We are always salt. Tayo ay asin. Ikaw dapat ay isang asin. Asin ng sangkatauhan. This is your identity. Your identity and my identity, and it is not an option. Ikaw ay asin, kayo ay asin ng sanlibutan ito. Yan ay kung paano tayo inilarawan ng ating Panginoon. Di ba sa ngayon, iba't iba ng klaseng asin ang lumalabas sa merkado. Yung unang asin na alam ko, yung rock salt. Tapos, paglipas ng ilang taon, may lumabas na asin, yung iodized salt, di ba na nakakalito, minsan akala natin asukal, ano? Meron na ba ritong nadaya ng iodized salt, ginawa yung asukal sa kape? Siguro, may mga pagkakataon, di ba? At ngayon, panahon na to, ano yung mga asin pa na lumalabas? Sige nga, alam nyo ba yung mga asin? Yan, meron tayong Himalayan salt, social naman tong asin na to. Magkano kaya yung asin na yan? At meron ding pink, no, kulay pink na asin. Ang galing, di ba? Pink salt, Himalayan salt, at kung ano-ano pang bersyon ng asin. Pero ang sinasabi ng Bible, bilang asin, bilang salt, we influence through distinctiveness. Yan. We influence. Paano ka makaka-impluwensya? Paano ka makaka-impluwensya ng mga tao sa paligid mo? Sa mission field mo? Paano ka makaka-impluwensya? Sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ginagawa ang tama kahit walang nakakakita. Yan po yung topic namin sa house church. At sawang-sawa na siguro sila sa paulit-ulit na ginagawa natin yung isang bagay, yung tama, kahit walang nakakakita. Meron tayong integrity. Accountable tayo, hindi natin sinisisi ang iba. Kapag meron tayong nagawang pagkakamali, hindi natin sinisisi yung katabi natin. Ikaw kasi ang may kasalanan. Kung bakit tayo na late kanina, 8:00 pala ang simula, Pero na late tayo. Huwag niyo sisihin kung sino man ang naging dahilan kung bakit hindi tayo nakapunta ng mas maaga. May pananagutan, responsable sa trabaho, loyal, tapat sa minamahal. Yan, may katapatan sa trabaho, efficiency, mahusay sa lahat ng inatang na gawain. Ginagawa yung pinakamabuti at hindi nagsisinungaling. So marami pa tayong mga ginagawa na ito ay tama at nagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Lahat ng iniisip nyo na tamang kilos, ito yung uniqueness natin sa iba. Diba? Kasi sa mundong ito, hindi naman lahat loyal eh. Loyal ba yung katabi nyo? Yan. Yung nasa likod nyo, loyal ba yan?
So yung mga lalaki daw ngayon, kukunti na lang at mabibilang na lang ang tapat. No, kasi iba't iba na daw ngayon ang pandaraya at panloloko. No, hindi na lang face to face, pwede din palang online. Kalimutan ko na kung anong tawag diyan. No? Tapat. Loyal ka ba? Responsable ka ba? Accountable ka ba? Ito yung uniqueness natin sa iba. Sa libo-libong mga tao na gumagawa ng masama at hindi tama, inihiwalay tayo ng Panginoon. Kasi ang nais ng Lord maging unique tayo. We don't compromise and we don't want to be part of lies, 'di ba? Ayaw nating maging bahagi ng mga kasinungalingan o bulok na sistema na ating nakasanayan. Ang nais ng Lord tayo ay umangat sa mga ibang nakasanayan na. So saan ba nanggagaling ang mga ito? Paano ba natin natutunan na hindi magsinungaling at maging loyal at maging responsable? Ito ay nanggagaling sa ating puso. Nanggagaling sa ating puso na ang laman ay ang salita ng Diyos at ang ugat at nag-uugat ito sa pakikinig at pamumuhay sa salita ng Panginoon. Hindi natin matututunan ng lahat ng ito. Hindi ito magiging bahagi ng pang-araw-araw nating buhay kung hindi naman tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, kung hindi naman tayo nakikinig ng kanyang salita at higit sa lahat, hindi natin ipinapamuhay kung ano yung salita ng Panginoon na ninanais niya para sa atin. Pangalawa, salt that loses its saltiness becomes useless. Meron bang panahon sa buhay nyo na yung asin sa taguan nyo ay nawalan ng lasa? Kailan ba nawawalan ng lasa ang asin? Pag naging tubig na, may pagkakataon ba? Meron pala. If salt loses its saltiness, it becomes useless. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Yung pananampalataya na meron tayo, hindi natin ito itinatago at iniiwan sa bahay. Dala-dala natin lagi, di ba, yung ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ay, Lunes na naman. Huwag mo na Lunes, ay Linggo. Isusuot ko na yung aking kabanalan sapagkat Linggo ngayon, ako ay pupunta sa simbahan. At bukas, Lunes, mag-iiba ka na naman ng suot. Hindi isasantabi mo na muna, ihahangir mo na muna yung kabanalan na meron ka. At isusuot mo naman yung damit na hiwalay sa kung ano yung sino tayo pag araw ng linggo. Hindi po ganun yun. Ang pananampalataya natin, kahit saan tayo pumunta, ito ay ating dala-dala. Sa trabaho, sa eskwelahan, sa lahat ng lugar na pinupuntahan natin. Ang taong sumusunod sa salita ng Diyos, tayo, yung mga tao na sumusunod sa salita ng Diyos ay nakaka-impluwensya ng ibang tao. Kapag nilagay natin, hindi nga ba yung asin sa tubig, pakulo tayo ng tubig at nilagyan natin ng asin, ano ang nangyayari sa tubig? Ito ay nagkakalasa, di ba? Nagkakalasa. Kapag nilagyan natin ng asin, yung isda at baboy na ipiprito natin, ano ang nangyayari? Ito ay sumasarap. Na-try nyo na ba yun? Kasi minsan ang dami na nating nilalagay, lalagay nyo pa yan ng kalamansi, toyo, may pa-soft drinks pa kayo minsan, ipiprituhin nyo lang naman. I-try nyo na asin lang ang ilagay nyo. Yan. Huwag na rin kayo magtoyo at kalamansi. Pero yun kasi ang nakasanayan natin, I-try nyo minsan na asin lang ang ilalagay. At lalabas yung tunay na lasa. Nagiging malasa ito. Nakapag-ulam na ba kayo ng asin? Si Nanay Santa, oo. Nakapag-ulam na tayo ng asin, Sa mga panahong wala tayong pambiling ulam, di ba? Ewan ko lang sa mga batang ito, kung pinag-asin na ba kayo ng mga nanay nyo. Siguro pinahaluhod sa asin.
Masarap. 'Di ba? Yung kanin mainit, lalagyan mo ng tubig, tapos asin, pwede na. Pero hindi tayo hinayaan ng Lord na sa buong buhay natin ay maging asin lang yung ulam natin. Pina-level up niya tayo, 'di ba? O mas masarap pa sa asin ang ating inuulam. Naiimpluwensyahan ng asin ang lahat ng dinidikitan niya. Naiimpluwensyahan natin. Dapat lahat ng dinidikitan natin. Kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, makaka-impluwensya tayo ng ibang tao. Pag yung salita ng Diyos nasa isip at puso natin, ano ang mangyayari? Ito ay lalabas at makikita at mararamdaman ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sino yung mga nakapaligid sa atin? Yung ating pamilya, mga kaklase, mga katrabaho, at kung sino pa. Mararamdaman ng mga nakapaligid sa iyo, yung mga taong nakapaligid sa iyo. At hindi lang nila mararamdaman, makikita din nila kung sino ka. Kung sino tayo. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay merong pananampalataya. We are called to influence the world. Yan. Tinawag tayo ng Panginoon para impluwensyahan natin yung ating mission field. Not to blend into it. No, tinawag ka ni Kumari, Mari, halika, meron akong bagong chismis. Ang aga-aga, di ba? Pag tinawag ka ng kumare mo at meron siyang bagong chismis, anong gagawin mo? Makikichismis ka din. Siyempre, masarap ang chismis, di ba? Makikimarites din. Pero, hindi natin nahahayaan na makapanira tayo ng tao. Hayaan natin na yung opportunity na yon, the moment that she or he called us, gawin nating oportunidad para i-share ang salita ng Panginoon. O wag na kayo sa kalye, pwede mo naman siyang puntahan sa bahay. Or pag pinuntahan ka niya sa bahay. Yan, mga opportunity na binubukas ang Panginoon para ibahagi natin ang kanyang salita at maka-impluwensya tayo sa mga taong ito. Ang isang taong namumuhay o pinapamuhay ang salita ng Diyos ay pwedeng maka-impluwensya sa kanyang pamilya at sa isang buong komunidad. Grabe yan, no? Pag gano'n na yung impluwensya natin, hindi lang yung pamilya natin, we can also influence our community. Siguro sa trabaho, no? Yung sa eskwelahan, yung buong classroom, at ako sa trabaho, yung buong Commission on Population and Development, NCR, no? Sila ay maimpluwensyahan ko. Kapag patuloy tayong namuhay sa salita ng ating Panginoon. Para itong ripple effect or chain reaction. Pag nagbago ang buhay ko, nagbago ang buhay ninyo, hindi yung usual na nakasanayan ng mga tao na nakapaligid sa atin, marami yung mai-inspire sa buhay natin at gugustuhin rin nilang magbago. Meron ba kayong mga kakilala na bigla na lang nagtaka, hindi na ikaw gaya ng dati? Uy, iba ka na, hindi ka na yung usual na kilala ko, Ate Jo. Iba ka na, ibang-iba na. At tatanungin nila tayo, ano yung dahilan, bakit tayo nagbago? Nagbukas na naman ng Lord ng opportunity. So it's time para ibahagi natin upang maka-inspire tayo ng mga tao na nakapaligid sa atin. Pangalawa, believers as light, visibility with purpose. Yan. So, hindi lang tayo asin. Sabi ng Matthew 5:13-16, tayo ay mga ilaw din. Light reveals truth and provides direction. You are the light of the world, a city set on a hill, cannot be hidden. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol, ay hindi maitatago. So dito sa atin wala nang burol, di ba? Pero merong mga nagtataasang building. At pag umuwi tayo sa ating mga probinsya, makakakita tayo ng burol. At siguro pag sinearch natin yung Google, ano ba ang itsura
ng isang syudad na nakatayo sa isang burol. At kapag nakatayo ito sa lugar na kung saan ito yung pinakamataas, hindi ito maaaring maitago. Makikita at makikita at makikita ito. Light reveals truth and provides direction. Di ba sabi sa Genesis 1:3, ito yung unang nilikha ng Lord, let there be light, and there was light. Yung ilaw na yon, hindi lang Las Piñas ang natuonan, di ba? Kundi ang buong mundo. Sabi sa Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Tunay naman na ang salita ng Panginoon ang nagsisilbi nating compass. You are the light. You are the representation of Jesus. Tayo ay ilaw at nire-represent natin yung ating Panginoong Jesus. So pag narinig mo ang salita ng Diyos, hindi pwedeng maging neutral ka. No, hindi ka tutugon. Yung narinig mo lang tapos okay, deadma lang. Wala kang gagawing pagtugon. O di kaya naman pagkatapos mong narinig ay wala ka namang gagawin. O kapag narinig mo yung salita ng Diyos, ikaw ay tutugon. At ano nga ang tugon? Ito yung ultimate action. Ang tugon mo bilang isang Kristiyano, kapag nalaman mo ang katotohanan galing sa salita ng Diyos, ikaw ay magbabago. Magbabago. At nagiging ilaw ka na nga. Diba? Paano ka magiging ilaw? Kung yung buhay mo mismo, diba? Hindi na bago ng salita ng Panginoon. At nagiging ilaw ka na nga ng sanlibutang ito. Hanggat hindi ka tumutugon ng ayon sa salita ng Diyos, hindi magkakaroon ng kabuluhan yung pagiging ilaw natin. Mawawalang saysay yung pagiging asin at ilaw ng sanlibutan kapag hindi tayo tumugon sa salita ng Panginoon. A city set on a hill is meant to be seen. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Hindi maitatago kung sino ka. Hindi mo talaga maitatago yan, ano? Makikita at mahuhuli ka pagdating ng panahon. No, kahit na paulit-ulit tayo, di ba, sa mga youth, na wag sumama sa mga masasamang impluwensya, wag subukan na uminom, manigarilyo, pero magugulat tayo, ano, sa hindi sinasadyang pagkakataon. Nahuhuli natin sila, di ba? Kasi hindi sila nakikinig. Di sila nakikinig sa mga matatanda, no, kapag paulit-ulit tayong paalala sa kanila. Yung salita ng Panginoon, ito hindi natin maaaring ihiwalay yung ating mga sarili dito at hindi natin maitatago kung sino tayo sapagkat hindi natin maihiwalay yung identity natin sa karamihan. No, pag nalamang Kristiyano talaga tayo, di ba? Tunay yun, they watch us. Ganyan ba ang Kristiyano? Kahit very cliche yan, no, na ginagamit nating halimbawa yan. Dahil sapagkat ito'y totoo. Kung paano tayo tinitignan ng mga tao na nakapaligid sa atin. Tinitignan tayo ng ating mission field. So ang taong nakikinig lang ng salita ng Diyos ay hindi mababago. Pero ang taong nakikinig at ipinapamuhay ang salita ng Diyos ay mababago. Di ka lang nakinig. Ipinamuhay mo yung salita ng Panginoon. Kaya't ikaw ay mababago. Ikaw ay magbabago. We are like a city set on a hill meant to be seen. Magniningning ang iyong liwanag. At kapag nagningning tayo, di ba lagi na tayong nakikita? Napansin ko yan eh. No? Oy, Timean, Mamean, ikaw na mag-pray, ganon. Kasi nakikita kung sino tayo. At siguro din kayo sa trabaho ninyo ngayon at kung nasaan kayo. Si Kuya Rex, lagi rin siyang pinapatayo. No? Kasi we are always doing our best. Si Kuya Al, kasi ginagawa natin yung pinakamabuti natin. At yung mga bata, yung mga nag-aaral, ano, ginagawa natin yung pinakamabuti natin. At yung ilan dito pinapatawag, di ba?
Kasi masarap kang magluto, ginawa mo yung pinakamasarap na luto. So pinapatawag tayo para magluto. O kung ano man yung meron tayo na ginawa natin yung pinakamabuti natin. Di nga ba, minsan na-awardan tayo ng most loyal. Yan. At kung ano-ano pang award ang ginagawad para sa mga tao na ginagawa yung pinakamabuti nila. Kasi yun yung ninanais ng Panginoon na tayo ay magningning upang makita ng sanlibutan yung liwanag na galing kay Jesus na meron tayo. So Christianity is not a private faith, it is public. So nakwento ko na ito kahapon. Dati kasi, nung bata pa ako, merong mama na nagtitinda ng isda doon sa Sampaguita Street. At yung mama na yon, mahilig siyang magpautang. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, namatay yung nagtitinda ng isda. At doon lang namin nalaman na pastor pala itong mama na ito, itong kuya na to. So paano niya kaya sisingilin yung mga tao na may utang sa kanya, no? Dahil sa wala na siya. Paano nga ba? So dahil alam natin na kailangan nating magbayad ng utang sa mga tao na hiniraman natin, kahit patay na siya, we are still accountable. Maging accountable tayo. Hindi ko lang alam kung lahat nagbayad dun sa street namin, pero alam ko yung nanay ko, nagbayad siya. Kasi kailangan niyang magbayad. Integrity, no? At higit sa lahat, yung pangalan na iniingatan natin, wag nating sisirain. Yan. Dapat maging accountable tayo. At wag tayong magugulat, ay, Kristiyano pala ito, ay, pastor pala siya. Maaring na-display ni Kuya, no? Yung kanyang kabaitan. Pero minsan, yung mga kabaitan natin ay na take advantage. Yan. Kaya, maging matalino. Maging careful pa rin, no? Sa lahat ng engagement natin. Maging matalino tayo bilang mga Kristiyano. At higit sa lahat, maging accountable tayo. Christianity is not a private faith. It is public. Yan. Kaya Ate May, kapag may nagbayad sa'yo na nakalukot yung pera, alam mo na, no? Kasi minsan punit, di ba? Yan. Siguro kasi isip na mabait naman yan sa Ate May eh. Nati-take advantage. Yan. Kaya magiging matalino na. Matalino tayo sa lahat ng engagement natin. Ginagawa natin yung ginagawa natin ayon sa salita ng Diyos para malaman ng mga tao na ang Bible, ang salita ng Diyos at kailangan natin si Jesus, ang kanyang salita, para mabuhay ng maayos sa mundong ito. Yung Bible, ito yung manual natin sa tunay na buhay. No, gabi-gabi, di ba, nanonood tayong Cardo, at si Cardo ilang beses na siyang namatay, nilibing, binugbog, tinali kung saan-saan, pero buhay pa din kasi hindi yun yung tunay na buhay. Yung tunay na buhay, ito yung nararanasan natin araw-araw. At ang manual natin, sino? Ang Panginoong Jesus, ang kanyang salita. Yung nag-guide sa atin sa araw-araw. Ito yung manual ng buhay natin. Kaya kung babad tayo sa salita ng Panginoon, merong wisdom, may talino sa pagtugon sa problema. May talino sa pagsasalita. 'Di ba? Nagiging careful tayo sa mga sinasabi natin. Hindi natin hinahayaan na makasakit tayo ng mga tao na nakapaligid sa atin. At araw-araw, pinipili nating sumunod sa salita ng Diyos. Sabi sa Philippians 4:8, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yan, dapat yan lang yung pumapasok sa isip natin at iniisip natin araw-araw na lagi nating isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang sa harapan ng Panginoon.
Grabe yan, no? Ang hirap palang maging Kristiyano. Kaya minsan, inuhubad natin ito. Pero hindi natin mahihiwalay yung ating identity sa Panginoon. It is not an option, yung ating pagiging Kristiyano. It is our identity. God intends His people to be visible witnesses by living as light and evidence of His existence in the world. Yan, tayo yung nagpapatunay na si Jesus ay buhay at totoo. Tayong mga Kristiyano. And yung ating Panginoon, He intends us to be visible witnesses. Nararamdaman, nakikita, at yung mga nakakakita sa atin na i-inspire para tayo ay magbago. Proclaiming the gospel through our actions, our words, and deeds. Palagi magkasama yun. Pinoproclaim natin yung salita ng Panginoon, yung kaligtasan sa pamamagitan ng ating gawa, salita. At kung paano tayo nakikisalamuha sa mga tao, empowered by the Holy Spirit. Dahil tunay naman hindi natin ito magagawa kung sa atin lamang. Palaging nandiyan ang gabay ng banal na Espiritu at iyan ang nais ng Panginoon na maging ikaw. To become a visible witness because hiding our faith diminishes our mission. Pag tinago mo, itinabi mo, isinantabi mo ang iyong pananampalataya, hindi mo na alam, no, kung sino ka at anong saysay mo, anong purpose mo sa mundong ito. Number 3, believers as lamps. Intentional placement. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. Walang tao na nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Sige nga, Ate John, patayin mo nga yung ilaw. Yan. Tapos, buksan niyo yung cellphone niyo na may flashlight. Patingin nga. Yan. Tapos, dito wala. Yan. Tapos, ilagay nyo sa bag nyo. Hangalang ang maglalagay ng ilaw sa kanyang bag. No? Malibang may hinahanap siya sa kanyang bag na barya na pambayad sa tricycle kasi di ba nakakalito na ngayon. Yung 5 piso, 10 piso. Ang ilaw ay inilalagay sa talagang patungan. No? Inilalagay sa talagang patungan. Di ba kanina, yung flashlight ninyo, nung itinaas nyo, nagkaroon ng liwanag. Ang ilaw ay inilalagay sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Light is meant to be elevated, not concealed. That our faith, goodness, and truth are intended to be visible and impactful, not hidden or private. Faith should be visibly active. Ang pusong puno ng salita ng Diyos ay may buhay. Hindi nakatago ang pananampalataya, kundi isinasabuhay. Yung pagtulong sa kapwa, isinasabuhay. Kung may kapatiran, walang pamasahe, tapos lumapit sa iyo, anong gagawin mo? Halika sister, mag-pray tayo, magdasal tayo na merong magbigay ng pamasahe. Dukot, walang masama sa prayer, no? Yung kamay nyo, idukot nyo na kaagad sa bulsa nyo. Kung kaya lang din naman, na mag-abot ng pamasahe. Tama ang magdasal, pero tama rin na dumukot sa bulsa at mag-abot ng tulong. Tulong. Ang pananampalataya ay hindi panay sa salita lang. Ito ay ginagawa, pinapamuhay, at dinadala kahit saan ka pumunta. God places believers where they can best shine. Kung nasaan tayo nilagay ng Panginoon, it is our calling. Alam natin yan, kasi walang aksidente. Kung saan ka nilagay ng Panginoon,
inilagay ka niya sa lugar na yan dahil ikaw ay kanyang gagamitin. So always do your best. Show up on time. Kapag mahal natin ang Panginoon, ikinikilala natin na yung trabaho o ginagawa natin ay may mataas na dahilan. Lagi, no, kahit sa palagay nyo, ito yung pinaka-simple o pinaka-madali na pwede kong gawin sa simbahang ito. Para sa'yo, ito yung pinaka-simple o pinaka-madali. Pero pag ginawa mo naman ang pinaka-mabuti mo, it is your calling. Nagiging ito ang pagkatawag mo sa Panginoon. Do your best, show up on time. Kapag mahal natin ang Panginoon, kinikilala natin na yung trabaho at ginagawa natin ay may mataas na dahilan. Hindi lang para sa sweldo na iuuwi sa pamilya, kundi ang trabaho ay nagiging calling na ipinagkatiwala sa iyo, kaya't bawat tungkulin na inakalagay sa iyong balikat at kung paano mo ito ginagawa ay nakikita ng Panginoon. Grabe yan, no? Lahat ng ginagawa natin para sa Lord ay kanyang nakikita at hindi tayo maaring magmalaki at o magmayabang. Kasi lahat ng ginagawa natin sa Kanya ay Kanyang nakikita. Hindi niya pwedeng ma-miss yung mga ginagawa natin. Ay, siguro hindi nakita ni Lord yung ginawa ko, baka napapikit siya. Pagkakamali. Nakikita palagi ng Lord lahat ng ating ginagawa. Every environment is an opportunity for witness. Palaging may opportunity to share the Word of God. Kapag may opportunity na inopen ang Lord, grab it. Opportunity to lead the prayer. Kagaya ng ginawa na Ate Jo Amor nung nakaraang taon, di ba? Opportunity na tumayo, maglilid lang ng maglilid ng prayer, pero she grabbed the opportunity para mag-share ng salvation sa mga kalipi ba yan? O yung mga tao na binahaginan niya na salita ng Panginoon. I-ignite natin yan, yung we take all the chances, all the opportunity. Pag binigyan ka ng Panginoon na oportunidad na ma-share ang kanyang salita, we grab it. Kasi minsan, nasasayang at pinagsisisihan natin bakit hindi natin nabahagi ang salita sa taong ito. We share His Word. We give advice. So meron tayong kaibigan, may problema. Opportunity na yan para ibahagi sa kanya ang salita ng Panginoon. Be a witness of His faithfulness, love, mercy, and grace. O wag na tayong dumagdag doon sa mga tao na naninisi. Ikaw kasi hindi ka sumusunod sa nagpapa-advise ka pa, tapos di mo naman sinusunod yung ina-advise ko. Yung sarili mo pa din ang sinusunod mo. Yan. Iwasan na natin na mag-gaslight. Ikaw kasi ikaw talaga yung may kasalanan yan. Gaslighting yun. Imbis na maging bahagi tayo ng pagtulong sa isang tao, sinisisi pa natin. So i-avoid natin yan na mag-gaslight, magbigay ng mga pangit na pananalita. Kung hindi, ibahagi natin sa taong ito ang kabutihan ng Panginoon, His faithfulness, yung kanyang pag-ibig, mercy, and grace. Huwag maging pasimuno ng kaguluhan at hindi pagkakaintindihan. Pero di ba minsan, ginagamit din talaga ng kaaway yung mga opportunity para sirain tayo, to ruin us. No? Yung mga tao sa paligid natin, minsan nalilito sila Nalilito sila na kapag nagsasabi tayo ng totoo, iniisip nila na sinisiraan natin sila. Pero ito ang totoo at nililid tayo ng Lord minsan, di ba, to correct people para maitama yung mga maling nakasanayan na gawa at nagagamit ng kaaway at iniisip minsan ng iba na sinisiraan natin sila. Huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuti. At kapag nilid tayo ng Panginoon na mag-correct ng mga tao, i-voice out natin, di ba, open rebuke is better than secret love. Sabi ng salita ng Panginoon. Pwede natin i-rebuke yung mga nakikita natin na mga kapatira na gumagawa ng hindi naaayon sa salita ng Panginoon.
walang aksidente. At kung nasan kayo ngayon, purposely, we are strategically placed to where we are right now. To shine brightly. To shine brightly. Kung nasaan ka ngayon, mag-ilaw ka. Mag-ilaw ka. Kagaya ng Luxor Sky Beam. Narinig niyo na ba yung Luxor Sky Beam? Ito ay matatagpuan sa Las Vegas, Nevada. Las Vegas, Nevada, matatagpuan ang Luxor Sky Beam. It is the strongest, most intense, permanent beam of light in the world. It utilizes 39 xenon lamps. Ibig sabihin on each at 7,000 watts. Ilan ba yung watts ng ano natin dito? Kuryente natin, ng ilaw natin. Di ba ang dilim? Nagtipid tayo sa bahay, mga 10 watts, ganun, 100. Pero yung Sky Beam, Luxor Sky Beam, 7,000 watts to produce a solid focus column of light measuring 42.3 billion candela, which is visible from 10 miles. O gaano kalayo ang 10 miles? Pag kinonvert po natin yon, 16 kilometers yon. So kung sa pamasahe, 4 kilometer is 13 pesos, 52 pesos. Ang pamasahe natin mula dito hanggang Baclaran ay 20 pesos. Ibig sabihin, times 2 pa. Mas malayo pa ang naiilawan ng Luxor Sky Beam. At higit pa dyan yung inanais ng Lord, kasi hindi lang naman tayo dito sa Las Piñas, malayo at mas malayo pa ang nararating natin araw-araw. At ang nais ng Panginoon, ikaw ay magningning, ikaw ay magliwanag. God strategically places His people in specific mission fields. Yan, nilalagay tayo ng Panginoon sa kung saan niya tayo gagamitin mightily para ibahagi ang kanyang salita. Where God has placed you is where He wants you to shine. So pag uwi natin mamaya, tayo ay asin at ilaw. Tayo ay magliliwanag at tayo ay makaka-impluwensya. Asin, magbibigay ng impluwensya sa mga tao na nakapaligid sa atin. At ilaw, tayo ay magniningning at makikita ng mga tao kung sino tayo, sapagkat hindi natin mahihiwalay yung ating pagiging Kristiyano. Christianity is not an option. It is our identity. Believers as witness, glory to God. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Good works make faith visible. Yan, yung mga mabubuti nating gawa na nakikita ng mga tao sa paligid natin ay pagpapakita ng ating pananampalataya. James 2:18, ipakita mo sa akin kung paano maaring magkaroon ng pananampalataya na walang mga gawa. Pag meron kang pananampalataya, hindi mo ito tinatago. Talagang ito ay nakikita, di ba, ng mga tao, at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Good works make faith visible. Ang taong mahal ang Panginoon at may takot sa Kanya ay palaging ginagawa ang tama. Ang may takot sa Panginoon, palaging ginagawa ang tama. At kapag ginagawa natin ang tama, ipinapakita natin ang ating pananampalataya. Sa lahat ng ginagawa natin, kung paano tayo tumutugon sa lahat ng problema, pagsubok na kinakaharap natin, maging sa abundance na meron tayo, pagpapakita yan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, kung paano tayo tumutugon sa lahat ng yan sa araw-araw. The goal is God's glory, not personal recognition. Palagi lahat sa ginagawa natin, nire-recognize natin sa opisina na meron tayo.
Na magaling ka sa school, na awardan ka with high honor, you don't own it. Ay, magaling ako. Yan yung palaging ginagamit, di ba? Ay, magaling ako, ginawa ko yung pinakamabuti ko, kaya dapat lang na ma-awardan ako. Naku, kung yan kayo, magtago na kayo, baka kidlatan kayo ng Panginoon. We don't own it, no? Hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, o hindi dahil marami kang ginawang effort para ikaw ay ma-awardan sa iyong kagalingan. Alam natin na magaling tayo, yung talento, na meron tayo, paulit-ulit tayo dyan, di ba? Yung talento na meron ka, yung talino na meron ka at kakayahan na meron ka ay pinagkatiwala ng Panginoon. So kung ikaw pala ay magaling at ikaw pala ay matalino at ikaw pala ay may talento, saan mo naman ngayon ginagamit ang mga iyan? Maaring matalino ka nga, may talento ka, pero hindi mo ito ginagamit para magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Kapag merong opportunity at nagbukas ang oportunidad na yan para maglingkod sa Panginoon, ano ang gagawin? Ang tugon, yes Lord, ako ay maglilingkod sa iyo. At kung saan tayo inilagay ng Panginoon, gawin natin yung pinakamabuti natin bilang bahagi ng ating paglilingkod sa Panginoon. Our lives point people to God. So magiging matalino, kagaya na sinabi ko kanina, sa lahat ng ating engagement. Sa lahat ng ginagawa natin, sa iba't ibang tao, maging matalino tayo. Bago ka gumawa ng anumang aksyon, pakinggan natin yung banal na espiritu na nag-uudyok na huwag gawin ang hindi tama. Pagbabad tayo sa salita ng Panginoon, hindi nga ba? Pag meron tayong gagawing masama, anong nangyayari? Grabe yung tibok ng puso natin. Talagang gusto nang lumabas ng tibok ng puso at ang puso mismo kapag gagawa ng masama. Pero pag ginawa mo ito ngayon at ginawa mo bukas at ginawa mo uli sa makalawa, nagiging bahagi na siya ng iyong sistema at hindi mo na nararamdaman ang kahit na anong tibok ng puso o takot sa puso dahil ito ay nakasanayan mo na. Kaya bago tayo gumawa ng lahat ng aksyon at sinasabi ng Panginoon, hindi tama na gawin mo yan. Ano ang tugon? Hindi mo ito gagawin. Huwag mong gawin. Kahit pa sa iba, ito yung nakasanayang sistema ng nasa paligid mo. Huwag masanay na gumawa ng mali o maging manhid sa paggawa ng mali. Laging tandaan na ang buhay natin, yung maayos at magandang buhay, yung buhay natin ay nakaugat sa ating pagsunod sa pasalitaan ng Diyos at napapapurihan ng Lord sa lahat ng mabuti nating gawa. Ba, lahat naman ng ginagawa natin para sa Panginoon, ang naitataas ay ang ating Panginoon. Bumabalik sa kung sino ba itong Panginoon na buhay, na pinagkakatiwalaan, pinupuri at sinasamba natin. True Christian, living magnifies God, not self. Yung totoong Kristiyano, ang kanyang pinapapurihan ay ang Panginoon at hindi ang kanyang sarili. Our lifestyle should make God attractive to others. Minomodel talaga natin, talagang minomodel natin kung sino tayo. We make God attractive to others at hindi tayo masasabihan ng mga tao, ayan ba yung Diyos na sinasamba niya? Nagiging sanhi pa siya ng kaguluhan dito sa trabaho, dito sa community, sa eskwelahan. Ayaw natin yan, yung ganyang pagtingin sa atin ng mga tao. Ang ninanais ng Lord ay maging attractive ang Lord, no? Sa mga tao na nakatingin sa Kanya sa pamamagitan natin. Ang tunay na buhay Kristiyano, ang Diyos ang itinataas at hindi ang kanyang sarili. We are called to live visibly different lives so that the world may see God's glory. Tinatawag tayo ng Lord upang mamuhay ng may pag-ibig, may integrity sa lahat ng ating ginagawa. Pananampalataya sa bawat desisyon at pagsunod
sa ating pamumuhay para mabigyan natin ng kapurihan ang ating Panginoon. We are the salt of the earth and light of the world. So alam na natin pag sinabing salt, asin, dapat nakaka-impluwensya tayo sa mga tao na nakapaligid sa atin. Yung tamang impluwensya sa mga tao na nakapaligid sa atin. At ilaw, tayo ay magniningning at nakikita ng mga tao kung sino si Jesus, kung sino yung Diyos na meron tayo. We are the salt of the earth and light of the world. Hindi niya tayo tinawag to create light. Hindi niya tinawag sa Ate Lisa para gumawa ka na, Lisa, ng ilaw. At yung ilaw na yan, hawakan mo, itaas mo, at hayaan mo magningning. Hindi ganon yung pagkatawag sa atin ng Lord. Tinawag niya tayo dahil tayo ang asin at ilaw. Tayo ang ilaw sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo ay magliliwanag. Magliliwanag sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang ating bahagi sa deklarasyon ng Panginoon that we are the salt and we are the light of the earth, to shine brightly at huwag maging aandap-andap o ilaw na patay sindi. Ayon ng Panginoon yan. Gusto niya, we shine brightly, magningning bilang isang ilaw. Magliwanag ka saan ka man dalhin ng Panginoon. We are on a mission. Kaya sinabi ng Lord, to be salt and light. Tayo ay nasa isang mission. Kaya tayo ay asin. Tayo ang asin at ilaw na ginagamit ng Panginoon para sa sanlibutan ito. It's a mission. At ang Panginoon, ayaw niya na yung kanyang misyonero ay maiingay lang. O yung mga maiingay na mga misyonaryo ay ng Lord yan, ang gusto niya magliwanag kahit pa sa pinakadulo at pinakamadilim na sulok na kapag tumayo ka at binigkas mo yung salita ng Diyos, magliliwanag at mawawala ng puwang ang dilim sa paligid. Grabe, ganyan tayo ninanais ng Lord na maging asin at ilaw ng sanlibutan ito upang kahit saan man tayo dalhin ng Panginoon, makikita at hindi maitatago kung sino yung buhay na Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya't nga sa umagang ito ang pagmumunihan ninyo, pag-uwi nyo ng bahay, Challenge. At ang tanong, are you living distinctly or blending in? Kayo ba ay namumuhay, nakakaiba, o kayo lang ay nagbe-blend in o nakikisama lang sa sistema? Is your faith visible when God has placed you? Kung saan ka nilagay ng Panginoon, nakikita ba yung Diyos na pinaniniwalaan at pinaglilingkuran mo? Are your good works pointing people to God? Yung mga mabubuti nyo bang gawa ay nagtuturo kung sino ba ang Lord sa buhay natin? Shine where you are. Shine. Live for His glory. Mabuhay na magbibigay ng kapurihan sa Kanyang pangalan. Because the world is watching. Because the world is watching. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Pinupuri ka nga po namin, Panginoon, sa umagang ito. Meron kaming challenge, Lord, to shine brightly, to live with glory that belongs to you, Panginoon. Mamuhay kami na nagbibigay kapurihan sa iyong pangalan. Sapagkat ang mundo, kapag lumabas kami, ay pinapanood mo nila kami at kung nasan mo kami nilagay, Panginoon, ito ang aming mission field. Tulungan mo kami, Lord. Tulungan mo kami. Tulungan mo ang bawat isa na tunay makita ka ng mga tao na nakapaligid sa amin. Hindi kami madaling matukso. Hindi ka madaling susuko sa anumang problema na kinakaharap namin. Kundi, Panginoon, bilang mga asin, kami ay makaka-impluwensya ng pananampalataya sa mga tao, Panginoon, na nakapaligid sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita na inilalagay mo, Panginoon, sa aming mga labi. At tunay na yung ilaw, Panginoon, kami ang ilaw ng sanlibutan ito
At ikaw ang makita, Panginoon, sa aming mga ilaw, sa aming mga sarili, Panginoon. Kung makita kung paano ka namin dinidisplay, Panginoon, sa lahat ng mga tao. Help us, Lord. Help us. Tulungan mo kami, Panginoon. Maraming salamat ngayong umagang ito. Patuloy ka naming pinagkakatiwalaan, Panginoon, sapagkat walang ano paman sa buhay na ito na kinakapitan namin, kundi ikaw. At ikaw lamang, Panginoon. Patuloy kang mapapurihan, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Hallelujah, hallelujah. We praise you, honor you, and thank you, Lord, this morning. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Salamat sa salita ng Panginoon. Christianity is not private faith, it is public. Sabi dun sa sermon ni Ate Mean, you and me is Christ ambassador. So, ikaw at ako ay liwanag at asin, at ikaw at ako ay, ambassador of Christ. Ibig sabihin, kahit saan tayo pumunta, sa tahanan, sa school, sa trabaho, sa palengke, kahit saan, lagi natin dala ang Kristo. Dala natin si Kristo sa ating buhay. Hindi lang sa ating gawa, sa ating pananalita. So sa lahat, dahil tayo ay Christ Ambassador. So before we give, may tanong ako. Ano nga ba ang tinuturo ng Biblia tungkol sa financial na aspeto ng ating buhay bilang Kristyano? So ano nga ba talaga yung tinuturo ng Bible? About kayamanan, about pera. So, yung iba sa atin, kung ikaw ay lumaki ng mahirap o kapos sa buhay at dumating ang panahon na ikaw ay may kakayahan ng kumita, minsan, nagkaroon tayo ng mga maling desisyon o maling ginagawa. Ang mali ay gugulin ang pera sa mga walang kabuluhang mga bagay o gawain para maranasan mo yung mga bagay na hindi mo naranasan. 'Di ba? So, nung ikaw ay kumikita ng maliit, syempre, maliit yung gastos. Pero nung ikaw ay kumikita ng malaki, ano nangyayari? Maliit ba yung gastos o lumalaki ang gastos? Lumalaki ang gastos kasi yung wants mo lumalaki. Pero isipin mo, no, nung ikaw ay may maliit na kita, nabagkaasya. Nung ikaw ay meron ng malaking kinikita, nagkukulang kasi yung gastos ay lumalaki. So, ang tanong is, ano nga ba talaga ang tinuturo ng Biblia tungkol sa financial na aspeto ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos? Isa lang ang sagot, karunungan. Karunungan na mabasa natin sa Bible na tinuturo ng Diyos para sa atin. Kailangan nating maging marunong tungkol sa pananalapi o paghawak ng pera. Kailangan nating maging ngunit hindi dapat na pagkatiwalaan ng salapi o pera ng higit sa Diyos. So minsan, inisip natin, may ipon ako sa bangko, may gitong mga property, so parang okay ka na. Pero, ang katotohanan, lahat ng yan ay mawawala. Ang lahat ng yan ay mauubos. 'Di ba? Especially pag nagkasakit ka or nagkasakit ang isang member ng family. Lahat ng inipon mo, lahat ng ari-arian mo, isang araw, maaaring mawala yan. Ang paggastos ay dapat na laging kontrolado. Ganyan, diba, nakwento ko, nung malit ang kinikita mo, malit ang gastos. Nung malaki ang kinikita mo, malaki din ang gastos. So, ibig sabihin, may problema doon sa paggastos, doon sa control mo doon sa pera. Kailangan nating ibalik ang para sa Panginoon ng masaya at may pagsasakripisyo. So minsan, 'di ba, parang na-attempt tayo na wag mo ibigay ang para sa Panginoon kasi inisip mo, ay may pinag-ipunan akong kailangan bilhin. Bibili ako ng bagong gadgets, laptop, cellphone, or may babayaran ang mga property, lupa, kotse o anuman. Pero ang Diyos, tuturuan tayo magtiwala sa Kanya sa pamagitan ng pag-ibigay. Ulitin ko ulit, ang Diyos hindi siya tumitingin doon sa laki, ulit ng halaga. Ang laging titingnan ng Diyos yung puso mo, yung puso natin. Kung siya ba talaga ang Panginoon mo, trust Him. Sa maliit na bagay, even sa mga malaking mga bagay or financial na pinagkakatiwala sa'yo. Kailangan natin gamitin ang ating salapi sa pagtulong sa iba, ngunit may
matalinong pagpapasya sa gabay ng banal na Espiritu. Diba? Hindi naman, baka maya, discerning din kasi yun eh. Parang, teka lang, inaabuso na ata ako ng taong to ah. Oy, inaabuso na ata ako ng kaibigan or ng ganitong pamilya. Diba? So dapat ang pagtulong, bahagi yun. Bahagi yun. Diba? Sabi natin may works without faith is dead. So yung pagtulong, bahagi yun. Diba? Kahit naman di ka pa nakakalala sa Panginoon, tumutulong ka na eh. Pero mas nagiging malinaw sa atin, sa'yo, kung bakit ka tumutulong. Pero, ipag-pray mo. Ipag-pray mo na ang pagtulong ay maging matalino. Hindi masamang maging mayaman. Ang masama ay ibigin ang kayamanan. So, diba? Lahat naman tayo ay gustong magkapera. May trabaho, yumaman. Pero, kung dumating yung panahon na tayo ay biyayaan ng Diyos ng malaking pera o ng kayamanan o alamang property, lagi nating iisipin na ang lahat ng bagay na meron ka at meron ako ay hindi dahil sa galing mo, kundi mula sa Diyos. Dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng meron ikaw. Ang iyong lakas, una, ang iyong talino, ang iyong buhay. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na dapat tayong maging matalino sa paghawak ng ating pera. So, paalala ng Bible, aanhin mo ang yaman ng mundo kung ang kaluluwa mo ay mapunta sa impyerno. Ang ugat ng kasamaan, kasalanan ay kayamanan at pera. Kaya ang Biblia, tuturuan tayo ng karunungan. Paano hawakan ang pera, ang talento, ang oras na pinagkatiwala lamang sa iyo ng Diyos. Isang araw, harap ka sa Kanya, harap tayo sa Kanya. At ano ba yung mga ginawa mo dun sa mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin? Kung nais magbigay at wala kang kakayahan financial, you can pray to God, Lord, sa ngayon wala akong financial. What I can give to you, what I can serve sa church at sa ibang tao, sa aking community. Diba? So, simple lang naman eh. Ibigay mo yung oras mo para sa Panginoon kung wala ka pang financial. Pero mangyayari kasi yun kung ibibigay mo ang una ang sarili mo sa Panginoon, kung isusuko mo ang iyong buhay sa Kanya, ipagkaatiwala mo ang lahat-lahat para sa Kanya. And the rest will follow. Amen? And sa mga nagibigay na, kung ang sabi ng Panginoon, ibigay ang higit sa 10%, 20%, it's your decision. So, ipag-pray mo pa rin sa Panginoon, discernment. Diba? So, maraming mga pagkakataon ng Diyos nagbibigay sa atin para magbigay tayo. Ang Diyos ay maraming binibigay na pagkakataon para tayo ay gamitin. Hindi lang sa loob ng simbahang ito, hindi lang sa labas, kundi sa ating school, sa ating trabaho, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, saan ka man naroon. Even in your place, sa bahay, sa kwarto, minsan ginagamit ng Panginoon para ipanalangin yung taong ganito, ang pangalan ng ganito. I'm sure may mga pagkakataon na nangyari sa inyo. And hindi lang naman sa amin yon. And one thing is, i-desire natin na talagang maging salt and light tayo sa lahat ng tao. You and me is Christ's ambassador. Pag-pray po natin ang ating mga ipagkaalob sa Panginoon sa umagang ito. Lord, salamat kasi alam po namin na kami, Lord God, ay pinili mo, Panginoon, na maging liwanag at sin, Lord God, sa mga lugar, Panginoon, kung saan kami, Lord God, ay andoon. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw, O God, ang nagbibigay, Lord God, sa amin. Mula sa iyo, Panginoon, ang lahat ng meron kami. At kung wala kayo, Lord God, we are nothing, Lord God, in this world, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kami, Lord God, ay inyong pinili. Kami, Lord God, ay inyong naging lingkod, inyong anak, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa mga pagtuturo, Lord God, na inyong ginagawa, Lord God, sa amin. Sa aming isipan, Panginoon, sa aming mga salita, sa aming mga gawa, even, Lord God, sa aming mga financial, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil maraming mga tao, Panginoon, na maaaring hindi na-appreciate, Lord God, yung mga bagay na maliliit, Lord God, para sa kanila. Pero kami, Lord God, ay yung mga lingkod, mga anak, Lord, salamat kasi even in smallest things, Lord God, we appreciate, Lord God, the good things, Lord God, you've done in our life, Panginoon. Hindi man ito, Lord God, financial, Panginoon, pero Lord God, yung buhay na meron kami sa bawat araw, Panginoon, na malusog, Lord God,
na hindi, Lord God, na-confine, Lord God, sa ospital or nagkakasakit, Panginoon, is a blessing from you. Salamat, Panginoon, sa aming mga magulang, Lord God, na nagbibigay, Panginoon, ng aming financial needs, Lord God, for our schools. And salamat, Panginoon, Lord God, sa mga talino meron kami para makapag-produce, Panginoon, ng wealth, ng pera, Panginoon, Lord God. Dahil ginamit yung Panginoon na aming mga talino para, Lord God, ang mga estudyante, Lord God, ay maging sponsor, Lord God, from the government. At ganoon din, Lord God, sa mga nagbi-business, Panginoon. Ginagamit yung, Lord God, ang mga tao, Panginoon, para sila, Lord God, ay kumita, bumili, Panginoon, ng mga paninda, Lord God. At ganoon din, Lord God, sa mga trabaho namin, Panginoon, na inyong ginamit para kami, Lord God, ay kumita, Panginoon, ng income namin, Lord God, every day and monthly, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa mga assets na meron kami na aming napakinabangan, Panginoon, na hindi na kami, Lord, gumagastos. Dahil dito, Panginoon, kumikita kami, Lord God, sa mga renta, Panginoon, sa mga small business, Lord God, na meron kami. At salamat, Panginoon, higit, Lord God, sa buhay, Panginoon, sa kaligtasan, Lord God, na mula sa iyo. Hayaan niyo, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, na ibigay namin, Lord God, yung karapat dapat, Lord God, para sa iyo, Panginoon. Na mula, Lord God, sa aming puso, Panginoon, na nag-uumapaw, nagpapasalamat, sumasamba sa iyo. Ito nga pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So habang dinadrop nyo po ang inyong tithes and offerings sa mga kapatiran na andyan sa online, you can send your prayer request. You can send your financial support na makikita nyo po dyan sa online, sa baba. Ang bank account, ang GCash account. And yon, if you have any prayer request, hindi lang sa online, sa mga kapatiran dito, you can send sa FB page natin. Sa mga GC, kasi merong mga kapatiran na prayer warrior tayo na ginagawa nila every morning. And yun, please support our church, yung ating FB page, yung ating YouTube channels para lumawak pa yung impluwensya ng Panginoong Jesus through our channels and FB page. Lahat at itaas po natin ang ating mga kamay patungo sa Panginoon. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.